Andam na ba na? Sure? Maglaro ba? Okay. So, wala kay istoryahanay. Pinumulay sa taas atong abay. May istorya galing ng murag wa kay nadunggan. Okay. Para nga matagaan atong lugar ang pulong sa Ginoo. John chapter 16. O John chapter 15. Verse 16. Dinhirat na magalimot-limot ng inyong maong minsahiya so on. So, rani sa atong isugdan ang claim ni Jesus na ako ang tinuod nga punuan. Tinuod nga punuan. Kung masabot ba na nahimong tanong si Jesus, kailangan man tayo sa kamo akong sanga. Wala ka pasabot na himong tanong si Jesus, ihulagway niya kung kinsa siya, pinaagi sa atong masaktan makita nga atong palibot nga sa imo ni anak. Mahimong ma-apply na to ang espirituhang kamatuoran na atong magamit sa atong inadlaw-adlaw pagkinabuhi. Pag-ingon niya nga ako ang punuan o pasabot. Ako ang imong source. Ako ang imong tinubdan. Ako ang imong ikinahanglan. O kita nag-agad, depende, nag-rely, nagsalig lang ta nga mahimong pinaagi kaniya kita makabunga. Gusto ko rin makabunga na pulong. Mahimong fruitful spiritually, maayong kinaiyahan, batasan, nga mga atod kausaban nato sa kahimayaan sa Dios aron kita mahimong magatuman sa iyang katuyuan. Sa atong title na kaisonan, ingon niya, dipili para sa maayong katuyuan. Nagkatukan sa uban kung sila mahimong alagad o musimba o sunod sa Ginoo. Kasi ito mahimo o idautan. Kaya matod pa, aron kuno mahimong masantos, kinahanglan makantos. Pero makaisunod isang pagdili ka mahimo maninguhan na santos, daghan di ako pag-antos. Pero kita na lang kung kita mahimong mangalagad sa Dios kaya pag-antos, adun na may maayong bunga, maayong resulta. Ipili kita para sa maayong katuyuan. Kung sa may katuyuan sa Dios, karon nga panahon, adlaw din is piniliay. Itawag na itong eleksyon. Nga naman, nga wag man ta mapili ang eleksyon, kaya wag man ta magpapili. Nagsugod sa initiative sa kandidato na siya magpapili. Pero niining bahinang igsoon, dili sa initiative, sa pinasiugdahan, sa pagpili sa tao. John 15, 1:15, ingon siya, pili kamo ang nagpili ka nako, kundi ako ang nagpili ka ninyo. Ipili ko kamo aron manlakaw, mamunga sa mga bunga ng ulutan, aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa ako ngalan, ihatag niya kaninyo. Dili kamo ang nagpili ka nako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Amen. Kining imong pag-ani karon, usa na ni ka initiative, usa na ni ka pagsiugda o pagpuna sa Dios nga makaduol ka. Usahay ka ng trabaho nga diin makaduol ka, mga maayong tao, maglukon sa Ginoo, usa nakapaagi lang sa Dios nga pagpili ka niyo. Dili isulat na nagkatrabaho ka simbahan, nagkatrabaho ka Kristohanon na foreman, nagkatrabaho ka Kristohanon na kontraktor, tuyo na sa Dios na kasuga, nakakauban ka o Kristohanon nga office mate o kauban sa trabaho, kasuga na maunang mga lakan sa Dios nga ikaw gitawag ipili. Dili kamo ang nagpili ka nako, kung dili ako ang nagpili ka ninyo. Nagpasabot ang grasya naman sa Dios
Mao hinungdan kay kung kita papilion dili kita mga laga di ta gusto matugaw ang atong plano, di ta gusto nga butan ta. Mo ra bagid nay problema nato. Di ta gusto butan. Mo nang di ganahan ang uban mo simba kay mabutan na sila sa ilang gusto. Pero ang gusto sa Ginoo nga maayo imong kinabuhi. Kinahanglan maayo ang imong tumanon para maayo ang resulta sa imong kinabuhi. Kung saan man nimo nga maayo ang resulta sa imong kinabuhi, unya daotan ang imong binuhatang ipili. Di kinahanglan nga magtanong kag santol ang motubo mangga. Kay kung sa imong gitanong, mao gina imong anihon. Busa ikinahanglan nga ato timan-an kining tanan grasya ra gid sa Ginoo. Grasya sa Dios o initiative sa Ginoo nga nahimutan nagaduol sa Dios. Si Jesus nagpili kanimo. Siya nagpili kanimo. Nga bisan usahay kabalibag kag Bible study sa una. Usahay napuyat ta palibad kung kita adahon ng musimba. Ato mga sayo tapukaw na paninyo bata pa nagsugod na. Napugsog yun mong dala sa inyong ginikanan. Ginikanan, ayaw padaog sa inyong anak, mintras makaya pa ninyo. Ayaw padaog sa ilang tulog, sa ilang hilig, o sa ilang gusto, kay dili na nimo sila padala kung gahit na ang buko. Wala kasabot ako ba sa buko, kanang siko sa kawayan, tubaga na o tuod na o gahit na, lisod na. Mintras madala pa sila. Kay ang Diyos, ning gamit ninyo kinikanan. The role of the parents is not just to provide, it's not provision, but it's transformation. To raise up godly children, dili na nga, igon ka magtrabaho, makapasinina, makapaskwela, makapakaon sa anak, or kung itong ginahon na yun. Makabrutta, kaya plano na ito, matong anak, magkalis, doon na tayo mapundo daan. Pero iksoon, dili na nga maong. Ang toyo na mahimo kita makatabang nga sila makapati, nga sila gipili. Ang imong pagpipili ka ng dili aksidente. Usa ka nakapaagi nga mapati sa imong anak nga gipili usab sila sa Dios. Kanang mo bang mga lagad, pastor, wala na sila magpipili sa Dios. Gipili pero wala magpapili. Mudaog ka ba kung di ka magpapili? Pero sa eleksyon ko, hindi ka mudaog. Ipili naman na sila, pero wala rin sila musugot nga sila pilion sa Diyos. Ikaw, mamutanan ko ninyo. Misugot na ba mo mapilion mo sa Ginoo? Gininoon. Walay duha-duha. Walay ukon-ukon. Walay hesitancy. Wala. You are fully convinced na ipili niyo po sa Diyos. Dili man ingon na mahimo ka pastor, apostol, o unsa man ang iyong propeta, kundi mahimo kang makaalagad sa Diyos. Nga bisan unsa panimo ka palahubo ka nato, bisan unsa panimo naay ubang ka nato diri. Sa diha nagsugod ko Bible study. Dulong ka sa ilang suga. Di na makasakas balay, tama ra sa hagdan. Niya na sila ito. Dunay ubang diri. Nga wala yo'y pakialam sa Ginoo. Busa ka mo karon nga pugos, ayaw mo ingon nga wala mo pili sa Ginoo. Pamaagi na sa Ginoo bisag kontra sa atong buot kay ang pagpili sa Dios dili sumala sa imong pagbuot apan sa pagbuot sa Dios palagpagan ta ang Dios. Amen. Sa pagbuot sa Ginoo nga gusto kang mabuotan, sa pagbuot sa Dios nga makapagalagad ka sa mataro nga pamaagi sa kinabuhi, sa pagbuot sa Dios nga mahimo kang galamiton nga makaila ang uban sa Ginoo. Initiative na sa Dios. Kaya wala sa imong background kagahapon kung sa kumanan imong kasalanan ka nagahimo. The greatest apostle of all time, si Apostle Paul. He wrote, nakasuwat siya daghanang mga libro diha sa New Testament. Almost two-third sa New Testament, Apostle Paul. Apostle Paul ni Apostle Paul. Murderer. Siya ang persecutor, siya ang persecute sa early church. Nagkahadlok ang unang mga believers sa ihang nahitatan nila si Jesus, si Apostle Paul, Ginoo ni Jesus.
Because they was never around. I don't know. Pero sa history, wa makita, bilutaw ang ngalan ni Apostol Pablo na nagkuyog-kuyog sa mga disipulo. Wala yun. Di kahadlukan kahit siya pamangani kapag priso. Unya doon ay mga believers na magtapok, ignore niya, mapriso ka. Siya ito una-una. Wala pa na viral na video, pero si Apostol Paul, nakahimo niya na, mapriso ka. Ipagpriso niya. Kisa ba si Apostol Pablo? Kinsa man po si Pedro. Si Pedro himalikas, bakakon, pero mga kaigsoon, dipili siya sa Ginoo. Dipili magani isang si Judas, nga mo-traitor kanya. Kita ka chance. Dipili sa Diyos kung sa kamo, mga asawa, ayaw mo ginawa na Diyos, kay paglaong manahan ka. Oh, baka nagiging paglaong, ayaw. Labaw mo ba ka sa Ginoo? Ito taon lang. Napulo lang pinalik ka tuwing antos. Pero kung eksunan walay isang kinsa nga salikway sa Diyos. You never write off anyone. Wala sa mga nga, kailangan kayo. Wala sopas ka na tao. Hindi at ka na tao. Wala. Dipili niya ako sa karidilde si James Gasilot. Ridilde. Sa atong panahon, equivalent sa NPA. Very patriotic sa iyang kausaw, demokrasiya. Gusto siya makalsa sa gobyerno sa Roma. Dipili. Ayan. Muna dito sa bukid, muna naghanan itong mga members sa church na mga NPA kami, mga surrendering. Kaya ang Diyos wala'y dipili. Nabisan kinsa na tao, dipili niya sumala sa iyang pagbuot o gumadili sa atong achievements and merits. Dipili ka sa Diyos, sumala sa iyang pagbuot, not based on our achievements. Ako ning luwason kay professional ni. Ako ning luwason kay influential kayo ni. Magaghaning estudyante ang po niyang mawalingan. Ako ning luwason kay politiko ni. Daghan po ni madala sa Ginoo. Wala. Dili. Tingana. Dili sa kapansinan. Pili niyang apostol, si Pedro mananagatra. Wala yung isang kinsa na professional except na Mateo. Si Mateo, taga-BIR, tax collector. Kung na ay BIR employee nga kurakot kayo, I'm sure walay pastor nga magagalsari. Kaya nga naman, ang una-una, wala yung mga paglawang klase sa mga tawanan. Pero magkaiksunan, si Matthew, ipili sa Diyos. So wala alam nyo, dili mag-agrap sa atong mga achievements. O dili sa sumala sa atong background. Dili sumala sa imong kaliwatan. Dili sumala sa imong kagahapon. Dili sumala sa imong karon. The basis sa pagpili sa Diyos tungkol sa boundless grace and love. Walay tinutubang gugma o grasya ang Diyos na nagpili ka na ito. Palakpakan na ito ang Diyos. Amen. 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 The choice. Ang pagpili sa Diyos, kanato tungkol sa iyang buhay tinutubang grasya. Grasya rin is Ginoo. Hinsa ang kakanian ito. Yung ati kagpatasan. Nga itong mga ugangan ni Ignahan. Nga itong mga parinti o palayuan ka. Kaya yung ati kagpatasan. Pero pag sumala sa pagpili sa Diyos, sa iyong sumala sa iyong grasya, gitagaan kagtsansa, gitagaan kagkahigayunan, o mauni hinungdan ni ingon sa gipili ko kamo o agdili kamo ang nagpili ka na ko. 1:15-16. Point number 3. Dipili kita sa Diyos o dili niya po ikaw at pinusara. Dili tungod kay may kaya ka. Dili tungod kay duna kay mahimo. Pero nasayo lang Diyos. Well, na ini mong tinugdan ang Diyos lamang.
Nuna ko nalunggan sa istorya magkaisunan usa ka artista, celebrity, naan niya tanan, takumbalay dagang sakyanan, naan niya ang kadungganan. Usa ka adlaw niya na, she was found out na sa cancer. Katong iyang balay, wala niya kuya, dito na siya nagpuyo sa gamay kwarto sa ospital. Ang iyang mga mahalong na sakyanan, dili na masakyan, gawas lamang sa wheelchair. Ang iyang kwarta na itong higayuna, dili na magsilbi tungod kay dili naman sa makalakaw-lakaw pa. Di na siya makalakaw-lakaw na. Ang iyang kaharuhay, ang iyang kabantugan, wala na. Kaniya ito, mapuwerperma siya mga autograph. Mapuwerperma siya kanang mapakuha o souvenir. Pero karon ang iyang pirmahan, ang iyang lang approval or sa medication sa hospital, mga medical procedures. Wala na. Kung ipunhod ta sa Diyos, kung pagamyon ta sa Diyos, wala'y natin na itong sumbanan sa kaluwasan o bisan kung saman. Nga hinungdan mo lungtan pag kinabuhi, isang paman mamatay, Diyos ka. Kung mamatay na ang Diyos, pagamayan ta pag-ayo sa Diyos. Kanang imong tituloon niya, tamang na gina sa lapida. Kanang imong mahalon na perma, wala na siya value. Ang imong pagka-engineer, doktor, professional, wala na. Ang imong dakong balay, ulihan na siya sa gamay na lang banga, pansyon o glumon. Magkaisunan, God is the only source of our comfort. It's not material things. It's not wealth. Kung sa magkaisunan, na sa ng Diyos na ang tao, ibuhat niyang may kinutugan. He created man to be mortal, but live to have eternal. Amen. Immortal na may kinutuban kamatayon, kung niini mong higayon, makaisunan, musangko, tas pinakagamay na kahintang sa kong kinabuhi, God will tell you, you never walk alone. Kakantahon ang uban anak lang title, never alone. Dili ka magpinusara. Gihigog makapagayo sa Diyos. Jesus loves you so much. Ingon niya sa John 3:16, kaya nahigog mapag-ayo ang Diyos. For God so loved. Kanang word na so, dako na bukta na kanang meaning. So loved. Higog mapag-ayo sa ilatihan ang tao. Kaya ka na nakalimutan, iskutan sa John 3:16, hindi na ang mabutang ng mga kahoy o mga makahilukan. Kung hindi, ang wala ay isultihan na ikaw lamang. He loves you so much. Nga bisan pamanggikan sa lapog sa kasalanan, ihaw-as yaw, habwa-kas ilong ilimpyuhan, aron ikaw mahimong makauban sa iyang Pinoy anak. Dili na umakdam lang, magsugod na karon. Kaya sa whosoever believes ulit si kinsa na tuo kaniya, kung sa mga mo patay na, buhi pa. Sa diya na tuo ta buhi pa. Ipaniguro sa Diyos tungkol sa iyong paghigugma, ipasiunhan niya si ikaw gihigugma, ipilit niya. Nanan siya ang naguna-una. Pumutanan ko ninyo magtiayo. Kinsa mga ginaguna-una ninyo? Ha? Kinsa may naguna-una? Sa Pilipino ang kultura, kinalalaki. Kaya sudyaan niya ka kung ikaw babae maguna-una, kung mag-away, mag-uwag mo, tubagon ng untak kunya kanya, di bitaw mo gusto, ikaw may namugos ng pinyo ka. Mo bitaw sa kasal ni Christine o ni Michael. Ngayon, kinsa may nagbuot ninyo, wa ba mo puksa? Tubag Michael, yes I do. Abit na ako. Kinsa man ang naguna-una ninyo? Ang Diyos mo nag-una-una, magkaisunan mahigog magagada kay Ibaligit at gusto ang duling tumuntag sa iyo. Sa mga taga-opisina mo na ipahulay. Muna langit alang sa mga trabante. Sa mga panday, sa mga naasabutan na trabaho. Mahugin na ang ilang pilion makakatulog sa iyo. Makapahulay sa iyo. Labon sa wala pa'y trabaho. Kakapoy ba yung trabaho?
Pag nanay trabaho, kakapoy pa rin sige ang trabaho. Pero mag-uunsa man ang kahigtan, mag-iisunan. Dili kita sa Diyos sa hinungdan. Dili tungkol kay kita naguna-una. Siya ang naguna-una sa pag-ibog ng kanako. 1 John chapter 4 verse 19, nahigugma kita sa Diyos tungkol kay siya mo ang una. Siya ang una nga nahigugma kanato. Personalize the verse. Nahigugma ko sa Diyos tungkol kay siya mo anak ang una nahigugma kan. Ibutang di mo ngalan. Siya ang una nahigugma nimo. Regardless sa imong kagahapon kung sa man ang imong mga sitwasyon, magkaigsunan, siya nahigugma ka na ito. Tanaw na ito balik ang John 15:16. Kaya walay first na. John 15:16. Dili ka mo nagpili ka na ako, kung dili ako nagpili ka ninyo. Gipili ko ka mo aron. Aron. Doon tuyo. Ang pagpili sa Diyos is not just for you to enjoy the blessing na dili ka malipay lang. Kanalingin ng Sino, maayaw kung mga walatihan, mahimo haruhay ang atong pamati. Kundi, ipili kita sa Diyos. Aron! Tanang mo yung aron. Manlakaw o mamuna. Mura. Ironic ka ayaw paminaw. Hindi mo siya, sa unang mga bersikulo sa John 15, magpabilin ka mo. Kung nagkaroon ka, manlakaw. Okay. Ang ganang ka mga verse na kaigsunan sa Latin translation, especially sa literal Greek translation, ganang manlakaw is go away. Maparaya ka na, Pastor. Go o go away. Ipalaya sa Taskino, go away. Di ba? Doon mga asawa, mahubog na rin lang bana. Papaulyo. Papaulyo. Papauli. Papauli. Ulawang taon ba na kay kasi ang kauban sa inuman, papauli. Magabot sa balay, sirakan. Ayaw sulod. Maglipo ka. Maglipo ini mga bata ko sa kay. Ipapauli ko niya. Dili pa sulod. Ang grabe ka doon, ganang uli. Niya pagkaman. Nabayan ay sinina. Layas. Ipapauli niya palayas. Makalimo. Makalimo din usahin yung asawa. No? Ano, kung malibo ka nga verse na magpabilin, niya pagkaman din yung nangalakaw. Go away. Palayas mo. Adili na mo meaning. Ang go away means stretch your vine. Kaya kita ka ng vine. Kita mo nagsama. Stretch your vine. Nadili rin ako sa stretch your branch. Dili rin ako sa branch. Di ba? Dili. Kita ka mo kahol usaray sana. Ang ruler, dagan ka ng-branch. Ngayon, ang Pistaro branch, Ibisugan branch, dagan branch, di ba? Video branch. Pero mag-isulat, ang lawit, usaray sana. Lubi na lang makita, lagi ko sana. Di ba? Adi na ito, tiko-tiko, malangan na ito. Ang gano'n mo kahoy, yung way sana. Okay, di nila tayo, malangan talaga. Pero mag-isulat, ang go away, mananaka mo o magunga. Kaya ang bunga, nakagat sa kadaghan sa kadaghan sa sumala sa kadaghan sa saan tawag rin? Sumala sa kadaghan sa sumundaghan sa kadaghan bunga. Say, bunga. Maunituyo sa Diyos. Nga ito kinabuhi will be a blessing to others. Daghantag sana, daghantag na ayaw mabuha, daghantag na ayaw kinayang mapakita, nakan sa matong diskuman sa Galacia 5:22, makaong ang gugma, kalinaw, kalipay, pagkailog, pagpugong sa kaugalingon, o pagkaayaw o kanta. Love, joy, peace, and kindness, long-suffering, gentleness, meekness, and self-control. Mauna ng mga bunga. So as you stretch your branch, daghan pa mga sana. Gusto sa Diyos, nga daghan sana, daghan pa ang bunga. Sabihan mo, daghan ang imong sana, mo daghan ang imong bunga. O, buka na, dili, malarap, malayak, madunot, o mawala. Kung sa maninga klase sa bunga, okay? Kita ka na ko ang mabasa, okay? Dili kamo, want to really go. Dili kamo ang nagpili ka na ako, kung dili ako ang nagpili ka ninyo. Dili kamo ang nagpili
bisan unsa ang inyong pangayoon sa Amahan, pinaagi sa kanalan, ihatag niya kaninyo. Tingnan niya ang kay mga verse. Nga naman, kaya, kung namatigdan mo na ikaduhang aron, pero balikan na ito ang bunga. Kung sa bunga, bunga na magpabilin. Kung sa timang nga ang katuyuan sa imong pagkapili, the purpose sa imong pagkapinili, maunga mahimo kang bubunga. Balik ka sa verse, John 15:16. Aron ka bubunga, bunga nga magpabilin. Gugma nga magpabilin. Kalipay nga magpabilin. Kalinaw nga magpabilin. Pagkamainatuson nga magpabilin. Dili na mo yun. Dili na dahil ko kapugong. Dili na ko pasensya. Bantay ka lang. Dili na mao nga bunga. Fake fruit na. Peke na nga bunga. Kung ang imo kinaiya may tinutuban gusto sa Dios nga magpabilin ka ng bunga. Asawa, bunga rin sa Espiritu ang puhunan ninyo na makagwanta mo sa inyong bana. Kamu mga bana na nag-asawa biyaw-yawan, bunga sa Espiritu mo itambal anak. Nang hindi naman maningaw. Bunga rin sa Espiritu. Kamu nga mga anak, yaw-yawan inyong mama, adwantahan na lang na. Imo naman ang mama. Dili na kakahimo o laing mama. Busa ikinahalan ang bunga sa Espiritu ang kabalutang mahimong magpabilin kining bunga. Lord, ipabilin kining mong bunga. Kaya kung gugma pa, sumala sa tawanon, sumala sa tinag na makita, ay imong tangang-tangang ika sa uban, liso. Kaya maayo siya, maayo mo ka. Kung di siya maayo, di ka maayo. Nadili na maunga klase sa bunga. Nag-agad na siya sa kahintang pag-ibot o tinagdan sa uban. We must be emotionally independent na bisan pag-usip tinagdan sa uban, magpabilin ka ng maong bunga. Kung saan ang emotionally independent, hindi mag-agad sa ilang magtagad, hindi mag-agad sa ilang mupalos pa sila dili. Ang importante nga nagbuhat ka magpaayo, wala kanila kay ka ng Diyos, nangita ka na to sa bunga nga magpabilin, dili basta-basta ng mga bunga. Amen. Bunga nga magpabilin. Dili madakot, di madunot, o dili wala, dili malaya. Aron nga bisan unsa tanawa ang rason. Aron bisan unsa nga inyong pangayoon sumpay ni sa prayer. Ang imong prayer nag-agad sa imong pagpamunga. Sa imong pagpamunga nag-agad sa imong pagtubo. Balitaro na to apa atong ayohon ang arrangement. Mutubo, mubunga, mangayo o pinaagi ni ini mahimong mahimaya ang amahan. Amen. Aron na bisan unsa ang inyong pangayoon sa ato pa at kini ato pagkapinili makaigsunan usa ka pribileyo katong danan tulubagon na atong dawatolong. Doon na kini kahigayunan o it is a pribileyo na wala nimo tingali pangayoa apan ihatag kini sa Dios. Pribileyo ito say dili ni nagagad tungod kay muna kay gibuhat. O pareho na sa senior citizen. Pero doon na kay requirement, edad no. Na ang tanang mga senior makadawat o cake panahon sa ng birthday. The privilege na ako matamayo na. Pero libre diyata. Privilege na sa Diyos na magkapamunga tamay mong kabahin sa iyang katuluan. Katungganan, doon ako ni Kunuhaton. So balik ko na ito ang verse, ipili ko kamo aron manakaw o mulungtad o mamunga sa mga bunga na mulungtad. Gipili ko kamo. Natin katawa, plural singular. Sa nakalisila ang singular usa, ang daghan plural. Question, isa o daghan? Daghan. Kinsa man yung gisultihan ani, tinunan, mga disciples. Kita ba tanan, learners, mga tinunan ba ni Jesus? Dili man ta sakop sa first batch, pero at least, we are disciples, we are learners. Amen. Kaya first batch, kaya mga silang templo si Juan o silang mga apostoles. Pero dili man ta sakop sa first batch, pero at least, mahinahimutang learners, estudyante ni Jesus. Amen. Sa simple niya, pinisip. Mga estudyante ba ta ni Jesus? Sige ba taktoon? Sige pagkatungha. Kung sa may kabawag, sige kapsin. Magkatoon, dili.
Naka-absent sa presensya ni Jesus ba? Oo. Kung present sa simbahan, absent siya, wala mo siya, wala ka mo tuon sa imong trabahoan, absent ka. You're not learning Jesus in your office, in your workplace. It doesn't mean to be a student in ang langyod nga everyday man hitag simbahan. But at least, usa. At least, usa. Amen. Mahimo tang tinunan sa kada semana o sa kada adlaw. Ingon sa dipili ko kamo aron manlakaw o mamunga sa bunga nga mulungtan. This emphasizes ang purpose ng mga believers to produce spiritual fruit na mahimong demonstration sa atong faith o mahimong connection nato ni Christ. Amen. Amen. Connection nato ni Christ. Sa John 15, sa Pinoy version, mao ni ang pagkasulti. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ako ang totoong puno ng ubas at ang tatay ko ay tagapag-alaga. Inaalis niya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga at pinuputol at nalilinis niya ang bawat sanga na nagbubunga para lalo na itong magbunga. Naging malinis kayo dahil sa mensahe ko. Dapat lagi kayong nakakonect sa akin. Nakakonect din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno." Konektado ba ta ni Jesus? You don't have to do anything to be fruitful. Stay connected with Jesus. Ano na? Kung konektado ta ni Jesus, konektado ta sa iyang pulong, magpabilin ta sa iyang pulong, sigurado ko. Basta gani ang tanong matanong sa yuta, konektado sa yuta, pupunga na siya. Busa na kaigsunan ang sanga konektado sa punuan, mubunga gina siya. So, ito siya, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you might go away." Tanawa. Muli ang translation, magkaigsunan sa literal translation sa Greek, "That you might go away and bear fruit, and your fruit might remain. And whatever you may ask of the Father in my name, He may give you." Gipilit kita para mahimong mo extend sa kong sanga. Choose to go away and bear fruit. Amen. So go away, stretch your vine, mahimong magsanga-sanga ka para daghan pang mga bunga ang mutubo o mahimong maangkon ni anang maong sanga. Amen. Sa mga bunga na mulungtad, ang iyang giingon, sa mga bunga na mulungtad, ang Diyos mahimaya siya. Okay? Sa mga bunga na mulungtad, fruit that remains, yan ang kaya magkaigsunan, ma-prove nga mahimaya nato ang Amahan. So bear much fruit for the glory of God sa kailangan sa Diyos. Dili sa imo nga manaayo ang imong pamati. Imo na ang iyong ipili nga mohigog magkali sa binisud ay higugmaon ang imong isig katao. Pagpili man na ang guma, dili na kabati. Kanakubat kita manabuwag ang inyong awa na kinakabatian, higog ako sa kumbahan. Magbuwag ni kini. Kiwa na kinakabati. Hoy, so tiyan ka, ang kugma, dili, papati. Usa ka pagpili. O usa ka kinayahan sa Diyos nga mo'y higugma ka sa dili angay higugma. Sa yun kayo higugma sa tao nga maayo higugma. Lovable, kind person, no problem. Ang imong problem, when you try to love the unlovable people, the irritable people, the people you don't like, ang mga tao na hindi mo ganahan, muna lisod yung kayo kumao. Di ba ganoon? Mga asawa, sa iyo ba yung kumao na inyong mga bana na halos na pulo, 20, 30 katuig? Sa iyo pa ba gyapon silbihan?
nagsa na lang ang gatuba na may problema niya simbahan. Hingga na gani ato kinubagan gahuna-hunaon ampot lang. Nahigo ko pa sa napabati man ang atong mga gabasihan. Ay, hindi lagi pabati. Pagpili na, is a choice. Higugmaan mo ang dili ang higugmaan. Manay mahimaya ang Diyos. Silbihan niya po, bisan pa kasi silbi ni mo. Ang samot na marability mo. Ayaw na lagi na naapili na higugmaan na mo ang liso higugmaan. Yan ang pagiha. Ang atong pagigugma ka na gina sa Ginoo, ka na nga pagigugma, iya na gina, abilidad na gina sa Ginoo. Yun ay, ganagit ang maayo kay ka, ang ibalik sa imo, dili maayo, pero imo diya mong gipili, ipasaylo, itagaan ng diya po imo kahigayunan, pero ang ato magkulusahan ng muna-muna, mga asawa, anak na doon, muna, atakmon sa ato. Mga kaigsunan, usahay ka ng ato, muna-muna na patakmon, dala na pagdumot, pwede naman na. Oo. Yagi sa kadyot, ipabati sa iya, uy, lisot maday kong wako'y asawa, no? Kisa na rin mo pagkaon ako, o lisot na rin walay ko'y bana, no? Kisa na rin mo silbi na ko. Pero makiksunan ka na, magdumot ka na sa imong tinguha na gusto na rin ina ko ng asawa. Kanong silinga, kung kayo, maritis kayo sa nakanap, pagkaksunan, lahat rin na nagpagbati ng lamit, pinigigipatay tao. Kilaw, kagigag, wasok-suga, makita, pas maranggan. Makita. Kaya nagaling ang mga bahay, delikado na. Kaso anak, great friend, makita ka rin aktif na laking karon, kaya sa totoo ka rin mo sa kanyang merkado, na, pulis later na. Pero makiksunan ng bugma nga na gusto sa Diyos, kanang dili pagbati. Sakit kayo ihigugma tao, sakit kayo asawa sa isilbi ubana, sakit kayo mga bana nga mo higugma lang mo sa asawa. Higugma bisag sakit. Love even it hurts. Kana mo ni tinuod nga gugma. Amen. Dili gyud ka uyo ni bukan sa mga okay na ba, no? Bertahan sana na mo mamilok lagi. Ikaw diya mag-aisunan. Ang naaron ang nagisang usang inyong panayoon. Muna sumpay yan sa atong pagmamungan. Pakitang gugma, ang gugma sa Diyos. Aron sa bisan unsa na inyong panayoon sa mga binaagi sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Aron na bisan unsa na inyong panayoon. Muna sekreto sa prayer. Successful prayer, prayer mga kaigsunan. Tupakon mapili, ang atong kinaiya mga kaigsunan, doon na tayo pagtuong mo sa aling nabisa kung saan na itong pangayon. Ihatag din sa Diyos, ihatag sa mga pinaagi sa atong ngalan ng Kanya. Binsan unsa man ka ng mga bisan unsa na imong gusto ka ngayon. Ang sekreto anak mga kaigsunan, magigugma o pagbunga. Kaya kung huwag magigugma o huwag pagbunga, dili ito pag sa Ginoo ng mga pag-ampong kaya matong pa niya. Sige sa nagdumot sa iyang isip na tao, hapi na ng ubana, hapi na ng masawa, hapi na ng sige sa nagdumot sa iyang isip na tao, samara na usap o mamumuno. O kaya dili mahigugma sa iyang isip na tao, dili mahigugma sa Diyos. Liso tayo may mga tanang ay dati, Lord, kung kahuman doon na pagdumot, wala kung dili tinuod na klase sa buka. Faith love na siya. Emotional love. Ang gusto sa Diyos makaigsunan na kita, mamunga o dagan na sa atong pagpamunga, mahimutan, magkasinapi, ni anang bisan unsang pangayoon, pinaagi sa ngalan niya. Amen? So this time, mamutanan ko, unsa man ang bisan unsa na imong pangayoon sa Diyos. Na ba? Magsugod na sa dili din na malikon mabuo ang kaminyukon kung dili magsugod sa bunga sa Espiritu. Bunga ng iya sa Diyos. Dili na mo resulta nga kauswagan sa inyong negosyo tungod kung dili ka mahimo mangandoy mo higugma. First assignment na to, learn to love the unlovable people and your prayers will be answered.